mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at para po sa ating last segment po para sa araw po na ito, meron po tayong ilang mga katanungang pambarangay patungkol po dito sa ating SKOE at sa CSC eligibility po ng ating mga SKs. Pero bago po tayo tumungo sa mga katanungang yan, meron lamang po punto na babalikan po si Kags Marina, tinalakay natin kanina. Yan, babalikan natin mga kabarangay yung sinasabi ko kanina na maganda na kumuha talaga yung mga barangay and SK officials nito dahil pag sa city government kasi or sa provincial, pag nag-a-apply tayo, hindi naman kasi career positions yung ina-applyan natin eh. Usually talaga, yan, clerical, mga administrative positions. So, malaking bagay po itong non-pro or yung sub-pro po na makukuha nating eligibility para po sa ating mga barangay and SK officials. Kung tatanungin naman tayo, saan ba maganda mag-apply kung halimbawa nakakuha ka na ng eligibility? Siyempre, hindi mo naman kailangan applyan yung provincial capital. Kasi lahat yun appointed. Political positions lahat yun, di ba? At kahit na meron ka eligibility, kung kalabang kayo nakaupo, talagang paalisin ka niyan. Oo, ganun talaga. Pero kung nais mo magkaroon ng career, advancement at career sa gobyerno, mag-apply kayo sa ahensya ng gobyerno like DSWD, yeah. DPWH. Yan, kailangan yan. Kailangan career, Career talaga, career DFA, social services. Ang dami po na ahensya dapat ng professional gobyerno. ka talaga na eligible ka talaga. Professional. At saka sub-pro, meron doon, yung mga clerical staff. So, maganda po yan na career path kung ayaw nyo na sa politika at ayaw nyo ng, yun na nanganganib lagi ang inyong posisyon. Yan po, napakaganda po niyan. Kaya kinakailangan kumpletuhin nyo yung requirements at matapos ninyo ang termine ninyong binabanggit po dyan. Yan po, maraming salamat po sa paalala na yan, Kags Butch. Ngayon naman po, meron po tayong ilang mga katanungan na pinadala po sa atin ng ating mga kabarangay patungkol po dito sa ating CSC eligibility para hindi lamang po siguro para sa ating mga SKs, kundi pati na rin po ang ating mga barangay officials. Unang-una po, ito po bang CSC eligibility ay maaari daw po bang magamit para mag-apply po sila bilang pulis? Yan. Ladies choice muna bago ladies first. Hindi ako sure dyan, ha? Pero ito ang sagot ko dyan. Iba ang application ng pagkapulis. At iba rin ang requirements ng pagkapulis. Usually, yung iba dyan, karamihan nag-criminology course, and then marami silang exams, marami silang schooling, bago sila maging pulis. May mga exam nila para sa ilan. However, kung pulis ka na, at meron kang eligibility, sub-pro man or professional, maganda sa resume yan. Kasi kung hindi ka na pulis at nais mong lumipat sa ibang gobyerno with the same rank, yung position mo na lateral movement, maganda po yan sa inyong resume at saka syempre sa inyong pagtatrabaho sa bago ninyong ahensya. Napakaganda po niya. Okay po, maraming salamat po. Ito naman pong ating pangalawang tanong ay, ang mga barangay officials po ba natin ay qualified din po para dito? Kanina po nabanggit po ninyo, Kags Marie, na meron din po tayo tinatawag na BOE para naman po sa ating mga barangay officials. Yes, tama din, SK May. Ito po kung ang barangay officials po are qualified, yes. Under barangay official eligibility po tayo. Yun po yung kukuhain natin pagdating po sa civil service po. Same lang naman din po yung makukuha nila. Same with the SKOE na kanina pinalawanag po natin sa ating previous episode. Ngayon po, yung BOE and SKOE, pareho po silang magkakaroon ng grant through that eligibility for first level positions. Opo, maraming salamat, Kags Marie. Ito naman pong ating pangatlong tanong, paano naman daw po yung mga nagsimula po ang kanilang termino 2007 to 2010? Kung eligible sila, depende. Kung ikaw ay kagawad, kapitan, sec, treasurer, SK chair, noong 2007 to 2010, qualified kayo under the BOE law, Barangay Officers Eligibility. Pero kung tatanungin mo ako kung SK kagawad ka o SK treasurer, hindi po. Magsisimula po kayong 2018 to 2022, 22 and up. Opo. Yun na po yun.
At yun nga po, Kags Butch, yung kasunod din po nating tanong, medyo similar naman po. Ito naman po ang kanyang katanungan. Anong taon daw po pwedeng mag-umpisa yung kanila pong termino bilang SK po? Dahil siya naman daw po ay nagsimula po noong 2011 to 2013. Nako, sorry, SK at Bitin, no? Opo. Kagawad Mani. 2018 to 2022 yung binacktrack nila. Opo. Pero 2022 effectivity, 2022 up. Pagkatapos kayo ng one term, kahit na 2 years, one term yan, o 3 years, one term, pasok kayo. So, hindi yung mababacktrack. Itong, ano ba yan? SK, 2011 2011 to 2010 2010. supposedly. Kasi Opo. ang batch po ng barangays nung panahon na yon is from 2007 to 10, 2010 to 2013, then from 2013 to 2018, yan po yung walang SK. Opo. Kumbaga, ang nag-handle po dyan ay yung tinawag natin na Youth Task Force. Yun po Okay. yung tawag doon sa SK that time. Appointed sila, di ba? Yes, appointed po sila nung time po na yun from 2013 to 2018. And then, Opo. ngayon po, binalik siya through the SK Reform Act noong 2018 up to this time. Opo. Pero ayun nga po, malinaw naman po tayo doon na dahil nga po yung batas po na ito ay pinasa lamang po noong 2022 at na-backdate po, Kags Butch, ano, medyo may extension lamang po nung mga nakaraang term bago po ito na pasa from 2018, hindi na po pasok. Ito pong Yes. nagtanong po sa atin. Ito naman pong next po nating question, ang atin daw po bang mga barangay kagawad ay qualified daw po ba kahit yung pong hindi po nakatapos ng 3 terms? Tama po ba? Opo. Well, under the BOE, yes, qualified kayo. Barangay officer sa eligibility. I think, Kags Marino, kung naalala ko, one term din yun. Makatapos ka ng one term. Yes, 3 one years. term. Yun naman po ang hinihingi sa kanila na requirement. Dapat po makapag-complete sila ng isang buong termino. Opo. So, kung 3-termer po kayo, 2-termer, pwede po. Basta make sure na complete nyo po yung isang term. Nakapag-serve po kayo doon. When it comes to prescriptive period, kung meron po ba, siguro po babalikan po namin kayo ni Ayan, Kagawad Butch. tama. Kasi alam ko na may namumuo ng katanungan sa inyo na, nung kagawad pa ako, 2007 to 10 pwede pa kaya akong kumuha? So, aalamin po namin yan. Kami po yung magsasaliksik and then we'll get back to you po. Palagay ko yung 2007 pasok pa, no? Pero paano kung 1996 to 1999, halimbawa, o early 2000s? Ewan namin kung may prescriptive period dyan, may limitations. Pero babalikan namin kayo sa next. Hanging question po natin yan. Yes. Opo. Ito naman pong kasunod po nating tanong, paano naman po ang ating mga incumbent SK kagawad o yung mga nakaupo po ngayon? Maaari daw po ba silang mag-apply para po dito? Maaari, pagkatapos ng termino nyo. Yes. Whether Tama. December 1, 2025, which is malabo na. Kung ano man sa 2026, hanggang doon po kayo, yan, after nyon, pwede na kayo mag-apply. Opo. Ito naman pong kasunod po ay meron po tayo natanggap na komento na ngayon daw po, madali na lamang po makapasok sa gobyerno. Basta po meron pong backer. Ano po ang masasabi po natin tungkol po dyan? Hindi lang ngayon, matagal na yan. Kaya nga sinasabi ko, kung civil service, subpro, professional ka, meron ka, sigurado na bang makakapasok ka sa isang government agency? Hindi rin, hindi sigurado. Kaya na lang naman natin ang kalakalan ngayon, kinakailangan may backer. Hindi naman natin sinasabi lahat, almost lahat lang. Pero nasa sa'yo yan eh. Kasi ako, nag-apply talaga ako sa Senado noon. Wala naman akong backer. So, nag-exam ako, ang dami, and then, nagkaroon ako ng interview, panel interview, lahat yun. Pinagdaanan ko, and nakachamba naman ako, nakapasok ako. And civil servant ako, naging permanent employee ako. Na-promote pa ako 2 beses during my 14 years sa Philippine Senate. So, ipaglaban ninyo. Kasi, kahit naman may backer to, kung yung mga nag-i-interview sa'yo, ikaw ang nagustuhan, yun naman ang importante. At saka you'll know when you get there. So, Yes. malalaman mo lang talaga na backer lang ba talaga to o pwede naman talaga. Kasi minsan baka na-judge lang natin Correct. Diba? So, may mga ganong chances. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, kasi ako mahilig akong sa ganon, mahilig akong mag-hands-on, Kags, na
try ko nga ako nga mag-a-apply nito. Gagawin ko talaga yan step by step. Hindi na para, uy, may kakilala ka ba sa ganito? Tama. Hindi. I-try nyo po, mas mabilis, mas madali. Tsaka maganda nun, kayo mismo nakaka-experience. Yes. So, mas maganda, alamin nyo po kung subukan nyo, kung kakayanin, bakit hindi. At siguro, no, SK May, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil hindi naman porket sa isang government agency hindi ka pumasa. Sa iba, hindi ka rin papasa. Kasi depende yan sa experience mo tsaka kung anong hinahanap nila eh. Opo. Malay mo, hindi ka para dito sa legislative, nandun ka pala sa judiciary. Yes. Di ba? Ang galing mo pala doon. Ikaw pala yung hinahanap nila. So, maganda rin career path yun sa judiciary. Kahit na administrative or clerical ka, napakaganda. So maraming kang chance, maraming ahensya ng gobyerno na pwede mong applyan. Opo, at ang kagandahan naman din po dito, Kags Marie at Kags Butch, bukod po dun sa skill set na meron pong taglay ang ating mga barangay officials, ito po ay karagdagang advantage din po para sa kanila kung gugustuhin po nilang mag-apply para po Yes. sa gobyerno. Ito naman pong ating next na question, nabanggit din po natin kanina dahil ang tanong po niya, anong level daw po ang maaari daw pong applyan, kung sub-pro or pro. Yun nga po, nabanggit po kanina ni Kags Butch at ni Kags Marie, na ito po ay para po sa non-pro at sub-pro. Ayan po. Malinaw na malinaw po tayo dyan. Ito naman po, pwede daw po ba ang isang SK chair na hindi nagtatrabaho na mag-apply? Opo. Siguro theoretical question yan. Na may mga SK halimbawa Sigurado na... ako maraming magko-comment ngayong araw na ito. Kasi alam niyo, sa totoo lang, lumabas yan, Kags. Marami na inis. Na-flood yung newsfeed ko po na parang negative yung dating talaga na sinishare talaga nila na wala nang ang ginagawa, makakakuha pa ng ganyan. Pero yun nga, nag-generalize po kasi lahat eh. Again, hindi ako nagtatanggol sa mga SKs ngayon. Pero yun nga, yung parang naging misconception na ng lahat na kapag officialis ka, hindi mo deserve yan. Opo. So, tingin ko naman po, let's give them the benefit of the doubt. Again, hindi ko po sila pinagtatanggol. Huwag niyo po akong aawayin. Pero kasi yun, nung nakita ko nung time na na-flash yan, na parang binigyan niyo pa ng additional na benepisyo, may sweldo na nga sila eh. Kanina pinagkukwentuhan namin ni SK May, maganda sana pala kung nung kapanahunan na wala wala pang sweldo or voluntary pa lang yung mga SK kagawads, wala po silang mga ganitong benepisyo. But this time around, meron na po tayong SKOE. Even you, pwede na kayong maging eligible through being a SK kagawad and SK secretary and treasurer. Kaya let's not waste the opportunity na binibigay sa atin ng pagkakataon. At saka, in addition, meron kasing legal basis yung pagbigay sa mga SKOs, mga officers ng SKs. Kasi under the BOE at saka under sa SK Reform Act ba, na all perks, all privileges enjoyed by the sangguniang member shall also be granted to the SK chair. So kung merong BOE ang isang sangguniang barangay member, of course, dapat bigyan mo rin, entitled din yung mga kagawad na SK. So by law, talagang ibibigay sa inyo yung eligibility na Kaya yan. yung tanong mo po kung pwede ba ang SK chair na mag-apply kahit hindi nagtatrabaho, yun Pwede. Pwede po. Kung Malay mo, pasok po- magtrabaho kung na. pasok po siya sa eligibility po na Opo. requirements para po dito. Pero ayun po, ito naman pong ating panghuling katanungan para sa araw po na ito. Paano naman po kung hindi daw po graduate ng college? Pwede pa rin daw po ba sila mag-apply? Yes, all the more na dapat mag-apply po kayo. Kasi ito po yung nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na makapasok sa gobyerno through the first level positions ng eligibility. And ito po talaga yung nagko-consist para dun sa mga undergraduate natin. Kaya pero yun nga, non-pro sila or sub-pro kung tawagin. At huwag niyong iismulin yung nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi ito, kami ni May, nasa private kami ngayon. Si Kags Marie, nasa gobyerno, no? Alam niyo, mas malaking ngayon ang sweldo sa gobyerno kaysa sa private. Yung inalisan kong posisyon sa Senado noon, grabe kalahati lang ang sweldo ko ngayon sa private.
kumpara dun sa posisyon na inilsan ko. Yung sub-pro o kaya mga entry level noon na staff ko before, ngayon kung titignan ko, mas mataas ang sweldo nila sa akin kahit mataas ang posisyon ko sa private. Mas mataas na sila ngayon sa akin. Mga entry level noon yan, dati. At hindi sila pro, sub-pro. So wag na wag niyong ispolin. And sa government, napakaganda sapagkat bukod sa medical, meron kayong retirement, malaki ang retirement sa government, GSIS. Napakalaki. Kaya marami talagang pagka nagkaroon sila ng item, yung sinasabi ko, dahil kayo ay eligible, hindi na nila pinapakawalan yan. Sometimes nga, pag nag-retire, pag a-applyin yung anak, ibibigay yung item na yun sa anak. Para ding kagawad, tsaka kapitan. Meron ding Pamana. ganun, pamana, minamana, dahil sayang daw yung item na yun. Totoo. Kaya siya iba pa makakuha. Nung ako nag-resign, wala ako, mga baby pa yung mga anak ko eh. Tsaka nung ako nag-resign, ang masakit doon, kahit na 14 years ako, 14, 15 years sa Philippine Senate, wala ako nakuha ni 5 kasi pag nag-resign ka, wala kang back pay, wala kang separation pay. You are just considered as resigned. So, Huwag kayo magre-resign. ano, kung iba na yung nasa mentalidad mo, di ba? Depende yung panahon, di mo masasabi ang plano sa buhay. Wala kang mapaplano talaga eh. Pero maganda talaga na meron kang eligibility. Opo. Yan ang bottom line. Yes, kaya naman, bago po tayo magtapos, ay syempre gusto ko munang bumati ka sa Yun. take this opportunity to greet ang opisina po ng ating Vice Mayor Florencio Benjo Bernabe III sa City Government of Parañaque. Ayan, binabati ko po yung ating mga kasamahan dyan ng mga masisipag rin na kawani ng gobyerno. Si Kuya Opey Karating at ang aming napakasipag na SOCMED na si Samantha Nicole Soto. And also yung ating pong kaibigan na kagawad from Barangay Baclaran na we are looking forward to invite din dito at maging guest po Oh, na yes. atin. Ang ating pong kaibigan na si Kagawad, ang ating first term Kagawad from Barangay Baclaran, Kagawad Muhammad Ramos. Yan, napakasipag na barangay Kagawad. At Future abangan guest. nyo. Yes, future guest po natin yan. Mas tingin ko makakapagpulot tayo ng aral from him. Well, speaking of batian, babatiin ko din yung girlfriend ko, si Tiny. Happy birthday. Mag-birthday siya. I invite kayo sa Friday, October 10. Hindi ko sabihin ng age niya kasi mabubuking yun. Ang layo ng edad namin. Pero happy birthday, love. Wow, happy Wow. birthday po, Miss Tiny. Happy birthday, Tiny. Yan. Ayan po. Maraming salamat, Kags Butch at Kags Marie. At sana po makasama po natin soon si Kagawad po para po sa ating mga future episodes. Ayan mga kabarangay, at maraming salamat din po sa inyo pong muling pagtutok sa isa na naman pong makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang. Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa